nakakasiguro ko na hububugin ng eskwelahan ito hindi lamang ang kaalaman at karanasan ng ating mga future na doktor, ngunit pati na ang kanilang prinsipyo at ang kanilang karakter. At para sa 16 na top-notch at graduate ng health-related courses, hindi ba ninyo naabutan ng bagong gusaling ito at tupad naman ninyo ang inyong pangarap na makapagtapos? Naway magamit ninyo ang inyong natutunan upang maglingkod sa mga pasyente at mapapagaan ang kanilang pinapasa. Kailangan kayo ng ating bansa. Hangad din natin maging halimbawa ang proyektong ito upang magpalawak ang sakop at mapabuti ang kalidad ng edukasyon na ating hinahatid sa ating mga kababayan. Batid natin ang mga pagsubok na hinaharap ng ating mga kababayan. Kulang ang akses sa serbisyong medikal, kulang sa modernong teknolohiya, pasilidad sa mga ospital, kulang mga healthcare center at healthcare worker sa ating mga bayan. Kaya bilang suporta ng pamahalaan, hindi bababa sa 500 bilyong piso ang inilaan natin sa budget ngayon upang maging mas epektibo ang ating health sector. Mahigit 427,000 piso ang nakalaan ngayon para sa Department of Health at para sa PhilHealth. Makakatanggap naman ng higit 13 bilyong pisong budget ang specialty hospitals natin. Ito po mga specialty hospital ay tinutugunan talaga natin dahil nakita natin nung panahon ng COVID, nakita natin na kulang mga specialty hospital andito lamang sa Maynila, andito lang sa Metro Manila. At kaya naman, sabi namin, hindi naman tama yun dahil malayo bang probinsya yung mga nagkasakit ay dadalhin pa rito. At kung minsan, hindi na umabot. Kaya ang ginagawa po natin ay nagpapatayo tayo, hindi naman kahit hindi buong ospital. Pero meron tayong idadagdag sa mga nandyan na ospital para meron tayong tinatawag na specialty centers. Halos 9 bilyong piso ang nakalaan naman para sa DNP ating mga sundalo at para sa mga pulis, ang PNP Hospital. At halos 78 bilyong piso ang para sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Para naman sa medical scholarship at tuition fee subsidy ng mga estudyante ng mga state university, naglaan tayo ng higit 1 bilyong piso para tulungan ang ating mga estudyante. Upang maisulong ang medical assistance at zero balance billing program sa BJ, halos 1 bilyon at 400 milyong piso ang budget na inilaan natin sa ospital na ito. Lahat ng ito ay inaasahang magpapabuti ng serbisyong medikal at magpapalakas ng ating health sector. Hindi na po natin hahayaang magtiis sa sakit ang ating mga kababayan dahil sa kawalan ng pagtustos at pagpagamot. Hindi natin hahayaang nahihirapan ang mga pamilya sa mga probinsya dahil sa layo ng kanilang lalakbayin para makarating sa ospital. Patuloy po natin gagawing prioridad ang kaligtasan, kalusugan at kaginhawaan ng ating mga kababayan. Ngunit, magagawa lang natin ito kung patuloy tayong nagtutulungan. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan ng ating pamahalaan sa LGUs upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Katulad kanina, bilang suporta ng national government sa Baseco Hospital, nag-abot kami ng 15 milyong piso. Umaasa kami magagamit ito sa pagpaganda pa ng ospital. At nabanggit sa akin ni John May, sabi niya, ito yung katumbas nito ay 1 year supply ng mga gamot. So at the very least, 1 year tayo hindi na mag-aalala sa supply ng gamot. Bibisitahin din natin mga ospital. Eto, nandito tayo sa Ospital ng Manila Medical Center. Noong nakaraang September, naitala ng OMNC ang pinakamaraming first patient encounter o bilang ng mga pasyente unang nakapagkonsulta sa ilalim ng ating YAKAP program. Congratulations!
Patuloy tayong magtatrabaho at ito ay patunay na malayo ang naaabot ng ating serbisyo kung mayroong koordinasyon ang pambansang pamahalaan, ang LGU, iba't ibang ahensya ng mga gobyerno, mga NGO, at siyempre ang taong bayan.